Naramdaman ni Ian ang pag-vibrate ng kanyang lumang telepono sa loob ng bulsa ng kanyang pantalon. Mabilis niyang dinukot iyong palihim na sumilip sa paligid bago pumasok sa maliit na pantry ng mga empleyado. Isang tawag mula sa kapatid niyang si Aya. Agad na kumabog ang kanyang dibdib, isang pamilyar na kaba na laging dumarating sa tuwing tumatawag ito sa mga oras ng trabaho. "Hello, Aya. Bakit ka napatawag? May problema ba?" Pabulong niyang tanong ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa ugong ng bentilador sa pantry. Sa kabilang linya narinig niya ang basag na boses ng kapatid. "Kuya, pasensya na sa abala. Tumawag kasi ang doktor. Kailangan daw ng bagong gamot ni nanay. Mas mahal ito kaysa sa dati." Bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa puso ni Ian. Napapikit siya ng mariin. Ang imahe ng kanyang inang nakahiga sa higaan humihina, ngunit pilit pa ring ngumingiti para sa kanila ay malinaw na lumitaw sa kanyang isipan. Siya ang kanilang tanging pag-asa. Siya ang dahilan kung bakit tinitiis niya ang lahat sa Maynila. Magkano tanong niya, kahit na alam niyang halos wala na siyang natitirang pera. Ang sahod niya bilang isang intern ay sapat lamang para sa upa sa isang maliit na kwarto at sa pang-araw-araw na pagkain. 2,000 para sa isang linggo, kuya. Sagot ni Aya puno ng pag-aalala ang boses. 2,000? Para sa iba, maliit na halaga lang yon. Ngunit para kay Ian para yung isang bundok na kailangan niyang akyatin. Huminga siya nang malalim pilit na pinapakalma ang sarili. "Sige, Aya. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Sabihin mo kay nanay, magpagaling siya." Pagkatapos ng tawag sumandal siya sa pader, ramdam ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Ito ang kanyang unang linggo bilang intern sa Bangko de Herencia, isa sa pinakatanyag at pinakarespetadong bangko sa puso ng Makati. Isang oportunidad na pinagdasal niya, isang hakbang palapit sa pangarap niyang mayahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niya ang lamig at ang agwat sa pagitan niya at ng mundong ito. Paglabas niya ng pantry, bumalik siya sa malawak na labi ng bangko. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang na parang salamin sumasalamin sa matataas na kisame at sa mga dambuhalang chandelier na nakabitin na parang mga hiyas. Ang hangin mula sa aircon ay malamig, halos nagyayelo, na tila dinisenyo upang panatilihing presko ang pera at hindi ang mga tao. Ang Bangko de Herencia ay isang lugar ng kapangyarihan. Ang mga kliyente ay dumarating na nakasuot ng mga mamahaling damit, dala ang amoy ng kumpiyansa at yaman. Ang mga empleyado mula sa mga teller hanggang sa mga manager ay kumikilos ng may kalkuladong galaw at ngiting sinanay. Si Ian sa kanyang puting polo na ilang beses nang naplansa at sa kanyang itim na slacks na bahagyang kupas ay pakiramdam na isang dayuhan. Ang kanyang mesa ay nasa isang sulok malayo sa sentro ng aksyon. Ang trabaho niya mag-ayos ng mga papel, mag-photocopy at gumawa ng mga utos na walang sinuman ang gustong gumawa. "O Ian, handa na ba sa isa na namang araw?" Napalingon si Ian at nakita ang nakangiting mukha ni Mang Tomas, ang matandang security guard ng bangko. Siya lamang ang tanging taong bumabati sa kanya nang may tunay na init simula noong unang araw niya. "Opo, Mang Tomas. Kakayanin po." Sagot ni Ian pilit na ngumiti. Tinapik ni Mang Tomas ang kanyang balikat. "Ganyan nga. Sipag at tiyaga lang, iho. Balang araw, ikaw na rin ang magiging manager dito." Isang munting pag-asa ang sumilay sa puso ni Ian dahil sa sinabi ng matanda. Ngunit mabilis itong naglaho nang mapatingin siya sa hanay ng mga teller. Sa gitna nila ay si Eileen, ang head teller. Isang babaeng nasa kalagitnaan ng edad. Laging perpekto ang ayos at may matalas na tingin na tila sinusuri ang halaga ng bawat taong pumapasok sa pinto. Ang nangiti niya ay para lamang sa mga kliyenteng may dalang malalaking deposito.
Para sa mga taong tulad ni Ian, isang malamig na sulyap lamang ang kaya niyang ibigay. Nakita ni Ian kung paano nagbago ang mukha ni Eileen mula sa pagiging masungit tungo sa pagiging labis na magiliw ng isang babaeng nakasuot ng designer na damit ang lumapit sa kanyang counter. Iyon ang batas sa Bangko de Herencia, ang iyong halaga ay nakadepende sa iyong itsura. Habang abala ang lahat sa kani-kanilang gawain, marahang bumukas ang malaking pinto na gawa sa salamin. Isang matandang lalaki ang pumasok. Ang kanyang pagpasok ay tila nagpabagal sa oras. Nakasuot siya ng isang kupasing polong may bahid ng alikabok, sa balikat isang luma at maluwag na pantalon at isang pares ng gastadong botas na pangtrabaho. Ang kanyang buhok ay manipis na at kulay pilak, ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng panahon at ang kanyang mga kamay ay magaspang kamay ng isang taong sanay sa mabibigat na gawain. Si Don Guillermo yon, bagamat walang sino man sa loob ng bangko ang nakakakilala sa kanya sa ganoong anyo. Huminto siya malapit sa pasukan, bahagyang nahihiya habang pinagmamasdan ang karangyaan ng lugar. Tila nag-aalangan kung tutuloy ba siya o hindi. Agad na napansin ni Ian ang pagbabago sa atmosfera. Ang mahinang ugong ng mga usapan ay humina. Maraming pares ng mata ang lumingon sa direksyon ng matanda, karamihan ay may halong pagtataka at pagkamuhi. Mula sa kanyang pwesto, nakita ni Ian ang pagtaas ng kilay ni Eileen. Siniko niya ang katabing teller at may ibinulong. Sumunod ang isang mahinang hagik-gik. Ang isa pang empleyado ay umiling na tila nandidiri. Naramdaman ni Ian na nanikip ang kanyang dibdib. Sa isang iglap, hindi isang dayuhan ang nakita niya sa matanda, kundi ang kanyang sariling ama, isang magsasaka na ang buong buhay ay ibinuhos sa pagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw. Nakita niya ang parehong pag-aalangan sa mga mata ng kanyang ama sa tuwing napipilitan itong pumasok sa mga lugar na tulad nito. Naglakad ang matanda, bawat hakbang ay mabigat at tila may pag-aalinlangan. Dumiretso siya sa counter sa linya na walang katao-tao. Ngunit ang mga teller ay tila biglang naging abala, umiiwas na magtama ang kanilang mga paningin. Nagsimulang kumalat ang mga bulungan na sinimulan ng isang mapanuyang ng ngiti mula sa mga labi ni Eileen. Nagsimula ang pagsubok hindi sa pera kundi sa pagkatao. At si Ian mula sa kanyang sulok ay naging isang tahimik na saksi, hindi pa alam na sa loob ng ilang minuto, mapipilitan siyang pumili sa pagitan ng kanyang trabaho at ng kanyang konsensya. Si Don Guillermo, na may bahagyang pag-aalangan sa bawat hakbang, ay marahang lumapit sa makintab na counter na may karatulang priority lane. Ito ang linya ni Eileen, ang head teller, walang ibang nakapila. Subalit sa halip na salubungin ng isang pagbati, tila naging hangin ang matanda sa paningin ni Eileen. Ipinagpatuloy ni Eileen ang pag-aayos ng mga papel sa kanyang mesa. Ang bawat galaw ay sadya at mabagal. Isang malinaw na mensahe na hindi siya nagmamadali para sa taong nasa harap niya. Pagkatapos ng ilang sandali, isang ginang na balot sa alahas at amoy ng mamahaling pabango ang lumapit sa likuran ni Don Guillermo. Agad na nag-angat ng tingin si Eileen, isang matamis na ngiti ang biglang sumilay sa kanyang mga labi na kanina lamang ay nakaismid. "Good morning, ma'am. How may I help you today?" Malamig niyang bati, ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin sa ginang na para bang si Don Guillermo ay isang haliging walang buhay sa pagitan nila. Ang ginang na halatang sanay sa ganitong pagtrato ay hindi man lang tumingin sa matanda at nagsimula nang ilatag ang kanyang mga transaksyon. Si Don Guillermo ay napilitang umatras ng isang hakbang. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang bumagsak. Ang kanyang presensya ay ganap na binaliwala. Mula sa kanyang sulok, napanood ni Ian ang buong pangyayari. Isang mainit na likido ang tila umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan. Ang kawalang katarungan ay napakalinaw, napakawalang hiya, na halos gusto niyang sumigaw. Ngunit ang mga daliri niya ay nanatiling nakakuyom sa ilalim ng kanyang mesa. Ang mga kuko ay bumaon
sa kanyang palad. Kailangan ko ang trabahong ito para kay nanay. Paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang isipan. Ang bulungan ay nagsimula sa counter sa tabi ni Eileen. Isang mas batang teller ang tumakip sa kanyang bibig, ngunit hindi na itago ang pagtawa sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Don Guillermo. Sumagot ang isa pa ng isang mahinang hagik-gik. Ang lason ay unti-unting kumalat sa hanay ng mga empleyado, isang sikretong biro na ang biktima ay isang matandang lalaki na ang tanging kasalanan ay ang maging mukhang mahirap sa isang lugar para sa mayayaman. Naramdaman ni Ian ang bawat tawa na parang sampal sa sarili niyang mukha. Naalala niya ang kanyang ama, kung paano ito yumuko at umiwas ng tingin sa tuwing nakikipag-usap sa mga taong may posisyon. Ang kahihiyan na hindi dapat maramdaman ng isang taong marangal na nagtatrabaho ay ipinapataw sa kanila ng isang mapanghusgang lipunan. Ang galit sa loob niya ay lumalaki, nakikipagbuno sa takot na mawalan ng trabaho. Nang sa wakas ay natapos na ang transaksyon nang ginang muling humarap si Don Guillermo sa counter. Naghintay siya. Si Eileen ay nagkunwaring abala sa kanyang computer. Ang pagtipa niya sa keyboard ay marahas at malakas bawat tunog ay isang pagpapahayag ng kanyang pagkainis. Pagkatapos ng halos 1 minuto ng nakabibinging katahimikan, nag-angat din siya ng tingin, ngunit walang ngiti, walang pagbati. Tanging isang malamig at walang ganang tingin. Ano po ang kailangan nila? Tanong niya. Ang kanyang boses ay patag at walang emosyon na para bang nakikipag-usap sa isang bagay, hindi sa isang tao. Si Don Guillermo, na may nanginginig na mga kamay, ay inilabas ang isang luma at lukot na passbook mula sa kanyang bulsa. Iha, gusto ko lang sanang alamin kung magkano ang natitira sa aking ipon. Kinuha ni Eileen ang passbook gamit lamang ang dulo ng kanyang mga daliri na tila nandidiring hawakan ito. Binuklat niya ang mga pahina nang mabilis ang kanyang mukha ay nagpakita ng lalong pagkadismaya. Isang maliit at mapanlibak na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Ito lang. Tanong niya. Ang kanyang boses ay may halong pangungutya. Itinuro niya ang huling entry sa passbook. 315 piso. Sinabi niya ang halaga ng malakas sapat na para marinig ng mga katabing counter at ng ilang kliyenteng malapit. Ang mga mahihinang hagik-gik kanina ay naging mas malinaw na pagtawa. Naramdaman ni Don Guillermo ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay isang kumot na bumalot sa kanya mabigat at nakak-suffocating. Salamat, Iha. Halos pabulong na sabi ng matanda. Sinusubukang kunin pabalik ang kanyang passbook. Ngunit bago pa niya ito makuha, itinulak ito ni Eileen palayo sa abot ng kanyang kamay. Sumandal si Eileen, ang kanyang mga mata ay kumislap sa kalupitan. Tumingin siya sa paligid, tinitiyak na mayroon siyang sapat na manonood para sa kanyang huling birada. Alam niyo po, Lolo, sabi niya. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit puno ng kamandag. Dapat po sa susunod siguraduhin ninyong sapat ang laman ng passbook niyo bago kayo pumila dito. Sayang po ang oras namin. Pagkatapos ay idinagdag niya ang mga salitang tuluyang dumurog sa puso ng matanda, mga salitang narinig ng lahat sa lobby. Lolo, nasa Bangko de Herencia po kayo. Hindi po ito lugar para sa kawanggawa. Ang bawat salita ay tumama na parang bato. Ang tawa ay biglang huminto. Ang buong bangko ay napuno ng isang mabigat na katahimikan. Maging ang mga kliyente ay napatingin. Ang ilan ay may pagkabigla sa kanilang mga mukha. Si Ian, mula sa kanyang mesa, ay napatayo ng bahagya. Ang kanyang upuan ay gumawa ng isang maingay na tunog sa sahig na marmol. Ngunit walang nakapansin. Ang lahat ng atensyon ay nasa matandang lalaki sa counter. Si Don Guillermo ay tumayo roon, nakatitig kay Eileen. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng pag-aalangan ay ngayon ay larawan ng purong sakit. Ang kanyang mga mata
na nakakita na ng maraming dekada ng buhay ay biglang napuno ng mga luha. Isang buti lang tumulo, sinundan ng isa pa, gumuguhit ng landas sa kanyang kulubot na pisngi. Ang matatag na lalaki ay gumuho sa harap ng lahat, hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa isang sugat na hindi nakikita, isang sugat sa kanyang dignidad. Ang tunog ng isang patak ng luha na tumama sa makintab na sahig na marmol ay hindi maririnig, ngunit para kay Ian ito ay mas malakas pa sa isang kulog. Nakita niya ang pagbagsak nito, isang maliit na basang marka sa perpektong sahig, isang simbolo ng dignidad na winasak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalinlangan sa kanyang isipan ay naglaho na parang abo. Ang mukha ng kanyang ina, ang takot na mawalan ng trabaho ang kanyang mga pangarap, lahat ay pansamantalang natabunan ng isang mas malakas na damdamin, ang pangangailangang gawin ang tama. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang mga paa ay kusa ng gumalaw. Iniwan niya ang kaligtasan ng kanyang maliit na sulok, ang kanyang upuan ay bahagyang umusog at lumikha ng isang maliit na ingay na bumasag sa mabigat na katahimikan. Bawat hakbang niya palapit sa counter ay tila ginagawa sa ilalim ng tubig, mabagal sinasabayan ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Ang lahat ng mga mata na kanina'y nakatuon sa naghihirap na matanda ay ngayon ay napabaling sa kanya. Isang intern, isang baguhan, isang taong walang pangalan at walang kapangyarihan sa lugar na yon. Ang mga tingin ay puno ng pagtataka, ang iba'y may halong inis. Si Eileen ay tumingin sa kanya na may pagkunot ng noo na para bang isang langgam ang gumagambala sa kanyang kapangyarihan. Nakita ni Ian ang pag-aalala sa mga mata ni Mang Tomas na nakatayo malapit sa pinto. Isang bahagyang pag-iling mula sa matandang gwardiya, isang tahimik na babala na huwag nang makialam. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga paa ay dinala na siya sa mismong sentro ng kaguluhan. Huminto siya sa tabi ni Don Guillermo. Hindi siya tumingin kay Eileen o sa sinuman. Ang una niyang ginawa ay ang marahang abutin ng passbook na nakapatong pa rin sa counter at magalang na iniabot ito pabalik sa nanginginig na mga kamay ng matanda. "Heto na po ang inyong passbook, Lolo." Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag puno ng respeto na ipinagkait dito kanina. Nag-angat ng tingin, si Don Guillermo, ang kanyang mga mata ay basa at puno ng pagkalito. Nakita niya ang isang binatang hindi niya kilala, nakatayo sa tabi niya, handang harapin ang isang bagyo para sa kanya. Pagkatapos ay humarap si Ian kay Eileen. Pinanatili niyang magalang ang kanyang tono, ngunit may diin sa bawat salita. "Miss Eileen, sa pagkakaalam ko po, bahagi ng polisiya ng bangko na pagsilbihan ang lahat ng kliyente ng may respeto anuman ang estado nila sa buhay o ang halaga ng kanilang account. Tama po ba?" Ang tanong ay binitiwan na parang isang hamon, kahit na ito ay nakabalot sa isang magalang na anyo. Namilog ang mga mata ni Eileen sa pagkabigla na agad na napalitan ng galit. Sino ang intern na ito para questionin siya sa harap ng lahat? Ang kanyang mukha ay namula. "At sino ka para sabihin sa akin kung ano ang trabaho ko? Isa ka lang intern. Bumalik ka sa sulok mo kung ayaw mong pagsisihan ito." "Intern lang po ako." Mahinahong tugon ni Ian, hindi nagpatinag sa banta. Pero kliyente po siya, at sa tingin ko po nararapat lamang na tratuhin natin siya ng tama. Ang palitan ng salita ay nagdulot ng mas matinding tensyon. Ang mga bulungan ay muling nagsimula, ngunit ngayon ang mga ito ay tungkol na sa katapangan o kahangalan ng binatang intern. Sa puntong iyon, isang mas malakas na boses ang pumagitna. Si Richard, ang branch manager, ay mabilis na lumabas mula sa kanyang opisina na may salamin na pader. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga hakbang ay mabilis. Inaasahan ng ilan na aayusin niya ang sitwasyon na pagsasabihan niya si Eileen. Ngunit ang kanyang mga mata
ay direktang tumama kay Ian. Para kay Richard ang problema ay hindi ang masamang pag-uugali ng kanyang head teller, kundi ang eksenang ginagawa ng isang hamak na intern na sumisira sa imahe ng kanyang branch. Ang kaayusan at imahe ang pinakamahalaga sa lahat. Anong nangyayari dito? Tanong niya ang kanyang boses ay may awtoridad. Mabilis na nagsalita si Eileen, gumanap bilang biktima. Sir Richard, itong intern na ito, bigla na lang nakikialam sa transaksyon ko. Bumabastos po siya. Hindi pinansin ni Richard si Don Guillermo na para bang ito ay bahagi lamang ng muebles. Ang kanyang buong atensyon ay ibinaling kay Ian. Ang kanyang tingin ay matalas at mapanuri mula ulo hanggang paa. Ikaw, sabi niya itinuturo si Ian. Anong pangalan mo? Ian po. Ian de la Cruz. Well, Mr. de la Cruz. Sabi ni Richard ang bawat salita ay mabagal at puno ng pagbabanta. Hindi ka binabayaran para gumawa ng eksena sa lobby ng bangko ko. Ang trabaho mo ay sumunod, hindi maging bayani. Naiintindihan mo? Tumingin si Ian mula kay Richard, patungo kay Don Guillermo na ngayon ay mas lalong yumuko, nanginginig sa kahihiyan at takot. Ang luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pero sir, sinubukan ni Ian na magpaliwanag. Walang pero-pero. Sigaw ni Richard, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. Ikaw ba ang may-ari ng bangkong ito? Hindi kaya. Wala kang karapatang magturo sa mga empleyado ko kung paano gawin ang trabaho nila. Ngayon bumalik ka sa pwesto mo bago pa kita palayasin palabas ng gusaling ito. Ang mga salita ay tumama kay Ian na parang isang malakas na suntok. Ang kanyang tapang ay biglang nanghina na palitan ng malamig na katotohanan ng kanyang posisyon. Siya ay walang sinuman, isang pagkakamali pa, at ang gamot ng kanyang ina ay mawawala na parang bula. Ngunit bago pa siya makagalaw, bago pa siya makapili sa pagitan ng pagsunod at ng kanyang paninindigan, isang tunog ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Isang mahinang hikbi. Ito ay nanggaling kay Don Guillermo. Ang matanda na hindi na makayanan ang bigat ng kahihiyan, ang pampublikong pagpapagalitan, at ang tensyon ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga balikat ay umalog at siya ay nagsimulang umiyak ng tahimik, isang tunog ng isang taong ganap na nawasak. Ang tunog na yon ang nagtulak kay Ian na gumawa ng isang desisyon na babago sa lahat. Ang mahinang hikbi ni Don Guillermo ay parang isang malakas na dagundong sa gitna ng naghaharing katahimikan. Bawat tunog ng kanyang pag-iyak ay tila humihiwa sa malamig na hangin ng bangko, isang tunog na puno ng sakit at kabiguan na hindi kayang itago ng karangyaan ng lugar. Ang mga mapanuyang nangiti sa mukha ng ilang empleyado ay biglang naglaho na palitan ng pagkailang. Maging si Richard, ang manager, ay natigilan, hindi sigurado kung paano haharapin ang isang matandang lalaking hayagang umiiyak sa gitna ng kanyang branch. Para kay Ian, ang tunog na yon ay isang panawagan. Ang banta ni Richard, ang takot para sa kanyang pamilya, ang pangamba para sa kanyang kinabukasan, lahat ng iyon ay nawalan ng bigat. Sa harap niya ay isang tao, isang kapwa na nasa pinakamababang punto ng kanyang pagkatao, pinagtulungan, pinagtawanan, at ngayon ay basag na basag. Ang kanyang puso ang nagdikta sa susunod niyang ginawa. Binaliwala niya ang nanlilisik na mata ni Richard. Binaliwala niya ang nagtatakang tingin ni Eileen. Dahan-dahan lumapit siya kay Don Guillermo. Lolo, okay lang po kayo? Mahina niyang tanong, ang kanyang boses ay puno ng tunay na pag-aalala. Hindi sumagot ang matanda. Ang mga balikat nito ay patuloy sa pag-alog, ang kanyang mukha ay nakatago sa kanyang mga palad. Tila daladala niya ang bigat ng lahat ng pang-aalipusta na naranasan niya sa buong buhay niya. Ibinaba ni Ian ang kanyang tingin at nakita ang nanginginig na mga kamay ng matanda.
Sa isang iglap, hindi na niya nakita ang isang dayuhan. Nakita niya ang kanyang ama, ang kanyang lolo, ang lahat ng matatanda na nagtrabaho ng marangal, ngunit madalas ay minamaliit ng mundo. Kaya't ginawa ni Ian ang isang bagay na hindi inaasahan, isang bagay na lumabag sa lahat ng hindi nakasulat na batas ng profesionalismo at panlipunang distansya sa loob ng Bangko de Herencia. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sa isang kilos na puno ng habag at katatagan, marahan niyang niyakap ang umiiyak na matanda. Isang yakap. Hindi ito isang magarbong kilos, hindi ito isang sigaw ng paglaban. Ito ay isang simpleng yakap, isang paraan ng pagsasabi na, hindi ka nag-iisa, nandito ako. Isang kilos ng purong pagiging tao sa isang lugar na matagal nang pinamumugaran ng malamig na mga numero at transaksyon. Naramdaman ng buong bangko ang epekto ng yakap na yon. Ang mga teller ay natigilan ang kanilang mga daliri, ay nanigas sa ibabaw ng keyboard. Ang mga kliyente ay napatanga ang kanilang mga bibig, ay bahagyang nakaawang. Si Eileen at Richard ay parang nakakita ng multo, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang isang intern ay yumayakap sa isang pulubi sa gitna ng lobby. Ito ay isang iskandalo, isang kabastusan. Sa simula, nanigas ang katawan ni Don Guillermo sa pagkabigla. Ngunit habang nararamdaman niya ang init at suporta mula sa mga braso ni Ian, ang pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang sarili, ay unti-unting gumuho. Ang kanyang pag-iyak ay lumakas. Sumubsob siya sa balikat ng binata, ang kanyang mga luha ay bumasa sa malinis na puting polo nito. Ang lahat ng sakit, kahihiyan at kalungkutan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Pinat ni Ian ang likod ng matanda. Hinahayaan itong ilabas ang lahat. Wala siyang sinabi. Ano pa ba ang sasabihin? Sa mga pagkakataong ganito, ang isang yakap ay mas makapangyarihan kaysa sa 1,000 salita. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Nanggagalaiting sigaw ni Richard na sa wakas ay nakabawi mula sa pagkabigla. Bitawan mo siya. Nakakahiya kayo. Ginagawa ninyong palengke ang bangko ko. Ngunit si Ian ay hindi gumalaw. Mas hinigpitan pa niya ang kanyang yakap na para bang pinoprotektahan ang matanda mula sa masasamang salita. Hinarap niya si Richard, ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng takot ay ngayon ay nagniningas sa determinasyon. At sa sandaling iyon, nang ang tensyon ay nasa sukdulan, isang boses ang pumailan lang mula sa itaas, isang boses na malamig na parang yelo at matalas na parang kutsilyo. Pamilyar ang boses na yon sa lahat ng empleyado. Ito ang boses na nagpapatigil sa kanilang paghinga at nagpapakaba sa kanilang mga puso. Anong kaguluhan ito? Ang lahat ay napatingin sa grand staircase na nag-uugnay sa ground floor at sa executive offices. Doon sa tuktok ng hagdanan nakatayo si Martin, ang direktor ng bangko. Nakasuot ng isang perpektong plansadong itim na suit, ang kanyang buhok ay maayos na naka-slick back at ang kanyang mukha ay isang maskara ng kapangyarihan at pagkainis. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pinagmamasdan ng eksena sa ibaba, isang intern na yumayakap sa isang marungis na matanda. Para sa kanya ito ay hindi lamang isang kaguluhan. Ito ay isang personal na insulto sa kaharian na kanyang pinamumunuan. Ang pagdating niya ay hindi nagpahiwatig ng kaligtasan. Ito ang simula ng isang mas malaking bagyo. At si Ian, na nakayakap pa rin kay Don Guillermo, ay nasa mismong sentro nito. Ang bawat hakbang ni Martin pababa sa grand staircase ay tila isang pagbibilang ng oras bago sumabog ang isang bomba. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos na tumatama sa marmol na hagdanan ay umaalingaw-ngaw sa buong lobby, mabigat at may ritmo na para bang ang kamatayan mismo ang papalapit. Walang sino man ang nangahas na huminga. Ang hangin ay naging masikip, puno ng takot at pagkabahala.
Pagdating ni Martin sa ibaba, hindi siya nagmadali. Inayos niya ang kanyang cufflinks nang may nakakainis na kalmado bago niya dahan-dahang inangat ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata na kasing lamig ng yelo ay tumagos kay Ian at kay Don Guillermo. Ang yakap ay natigil. Dahan-dahang kumalas si Ian, ngunit nanatili siyang nakatayo sa tabi ng matanda, tila isang pananggalang laban sa bagyong nasa harapan nila. Si Don Guillermo ay nakayuko, pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang maruming kamay. Richard, tawag ni Martin, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng panganib. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit ang lobby ng bangko ko ay nagmukhang ampunan. Mabilis na lumapit si Richard, ang kanyang mukha ay namumutla at pinapawisan. Sir Martin, pasensya na po. Sinubukan ko pong pigilan. Itong intern po kasi si Ian, siya ang gumawa ng eksena. Sinaway ko na po siya pero tinaas ni Martin ang kanyang kamay, isang senyales para tumahimik si Richard. Hindi siya interesado sa mga palusot. Lumapit siya kina Ian at Don Guillermo. Huminto siya, ilang pulgada lang ang layo. Ang amoy ng kanyang mamahaling kolon ay sumampal sa ilong ni Ian, isang matapang na kaibahan sa amoy ng pawis at alikabok na nagmumula kay Don Guillermo. Tinignan ni Martin si Don Guillermo mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mukha ay napangiwi sa pandidiri na para bang nakatapak siya ng dumi sa kalsada. Ikaw? Sabi ni Martin sa matanda. Ang kanyang tono ay puno ng lason. Hindi mo ba alam kung nasaan ka? Ito ay Bangko de Herencia. Ang mga tao dito ay nagdedeposito ng milyones. Ang suot mong basahan ay mas mababa pa ang halaga kaysa sa basahan na pinampupunas namin ng sahig. Napapikit si Don Guillermo sa sakit ng mga salita. Nanginginig ang kanyang mga labi, gustong sumagot, ngunit ang kapangyarihan ni Martin ay tila bumabara sa kanyang lalamunan. Hindi nakapagpigil si Ian. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit ang galit sa kawalang hiyaan ng lalaking ito ay mas matindi. Sir, wala naman pong ginagawang masama ang matanda. Gusto lang po niyang, tumahimik ka, sigaw ni Martin. Ang boses niya ay dumagundong, nagpatahimik sa buong silid. Humarap siya kay Ian, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sino ka para magsalita? Duro ni Martin sa mukha ni Ian. Isa ka lang hamak na intern. Wala kang karapatang magsalita. Wala kang karapatang mag-isip. At lalong wala kang karapatang dungisan ang imahe ng bangko ko sa pamamagitan ng pagyakap sa pulubing ito. Lumapit palalo si Martin, ang kanyang muka ay halos dumikit na kay Ian. Ramdam ni Ian ang init ng hininga ng direktor. Alam mo ba kung gaano kahirap panatilihin ang reputasyon ng bangkong ito? Tapos sisirain lang ng isang batang walang pinag-aralan na galing sa kung saang lungga. Patuloy na pangiinsulto ni Martin. Akala mo ba bayani ka, isa kang tanga? Ang mga katulad niyong mahihirap laging dinadaan sa awa ang lahat dahil wala kayong kakayahang umangat sa buhay. Ang mga salita ay tumama sa puso ni Ian. Naalala niya ang kanyang ina, ang kanilang pagsisikap, ang kanilang dignidad na pilit niyang itinataguyod. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang hita, nanginginig sa pagpipigil. Tao rin po siya, sir. Sagot ni Ian, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit buo. At ang dignidad ng tao ay hindi nasusukat sa pera. Tumawa si Martin, isang tawang malamig at walang humor. Dignidad. Ang dignidad ay para sa mga may kakayahang bumili nito at ikaw wala ka nito. Sa isang mabilis na galaw hinablot ni Martin ang ID na nakasabit sa leeg ni Ian. Ang tali ay naputol dahil sa lakas ng puwersa at ang ID ay tumilapon sa sahig. Ang tunog ng plastik na tumama sa marmol ay parang tunog ng isang pangarap na nabasag. Umalis ka. Utos ni Martin, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malamig at kalmado. Mula sa sandaling ito, tanggal ka na. At sisiguraduhin kong walang bangko sa Makati ang tatanggap sa'yo.
Sinisanti kita, hindi lang dahil sa katangahan mo, kundi dahil wala kang lugar sa mundo ng mga matagumpay. Tumingin si Martin kay Eileen at sa mga security guard. At palabasin niyo ang matandang ito bago pa mangamoy ang buong lobby. Ngayon na, si Don Guillermo ay napahawak sa braso ni Ian, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Iho, pasensya ka na. Dahil sa akin, umiling si Ian, pinipigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Hindi siya pwedeng umiyak sa harap ng mga taong ito. Hindi niya ibibigay kay Martin ang kasiyahang yon. Dahan-dahan, siyang yumuko at pinulot ang kanyang ID sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang piraso ng plastik na simbolo ng kanyang natapos na pangarap. Tara na po, Lolo, bulong ni Ian kay Don Guillermo. Wala po tayong mapapala dito. Tinalikuran ni Martin ang dalawa, inaayos ang kanyang suit na para bang may naalis na alikabok dito. Bumalik kayo sa trabaho. Sigaw niya sa mga empleyado na nakatunganga. Tapos na ang palabas. Habang naglalakad si Ian, palabas sa kay-akay ang matanda. Naramdaman niya ang bigat ng mundo. Wala na ang trabaho. Wala na ang pambili ng gamot. Ang tanging natira sa kanya ay ang kanyang prinsipyo, at sa sandaling iyon, tila hindi iyon sapat para mabuhay. Ang pinto ng bangko ay sumara sa likuran nila at ang ingay ng kalsada ay sumalubong sa kanila. Iniwan nila sa loob ang lamig at karangyaan, dala ang init ng araw at ang pait ng kawalan ng katarungan. Ngunit hindi alam ni Martin sa kanyang kayabangan na ang kanyang ginawa ay hindi pagtatapos. Ito ay isang mitya na nagsindi ng isang apoy na tutupok sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang mabigat na pinto ng Bangko de Herencia ay sumara sa likuran ni Ian at kasabay nito ay tila sumara na rin ang pinto ng kanyang kinabukasan. Ang ingay ng EDSA, ang walang katapusang ugong ng mga bus, ang init ng singaw ng aspalto, at ang nagmamadaling mga tao ay sumalubong sa kanya ng walang habag. Ibang-iba ito sa malamig at tahimik na mundo na kakatapos lang niyang lisanin. Bumagsak si Ian sa isang bakal na bangko sa labas ng gusali. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang bag, ang tanging bagay na naiuwi niya mula sa kanyang pangarap na trabaho. Sa loob ng bag na yon ay ang kanyang ID na may sira ng tali, isang masakit na paalala ng kanyang pagkatalo. Dumukot siya sa bulsa at tinitigan ang kanyang cellphone. Wala pang mensahe mula kay Aya. Paano niya sasabihin sa kanila? Paano niya sasabihin sa kanyang ina na ang gamot nito sa susunod na linggo ay hindi na darating? Ang bigat ng responsibilidad ay dumagan sa kanyang dibdib na para bang hindi siya makahinga. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala, pero ang natira na lang sa kanya ay pagod. Sa tabi niya tahimik na umupo si Don Guillermo. Hindi na umiiyak ang matanda. Ang mga balikat na kaninay nakayuko sa bigat ng kahihiyan ay unti-unting dumiretso. Ang kanyang mga mata na kaninay puno ng luha at takot ay natuyo na. Ngayon, may ibang emosyon na pumalit doon, isang bagay na mas malalim, mas matalim. Iho, basag ni Don Guillermo sa katahimikan. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Ito ay kalmado, halos nakapaninibago. Maraming salamat. Sa buong buhay ko, ngayon lang may tumindig para sa akin ng ganito. Lumingon si Ian at pilit ng ngumiti kahit napunit ang kanyang puso. Wala yun, Lolo. Ginawa ko lang ang tama. Kahit sino naman siguro gagawin yun. Hindi. Mabilis na sagot ng matanda. Tumingin siya sa malaking gusali ng bangko sa logo ng Bangko de Herencia na kumikinang sa ilalim ng araw. Sa mundong ito, bibihira ang gumagawa ng tama kapag ang kapalit ay ang sarili nilang kapakanan. Ikaw, iba ka. Bumuntong hininga si Ian. Siguro nga po. Pero ang pagiging iba ko ang nagpatanggal sa akin sa trabaho. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin bukas. Tinapik ni Don Guillermo ang kamay ni Ian. Huwag kang mag-alala.
Ang gulong ng palad ay umiikot. Minsan kailangan mo lang itulak ng kaunti. May kinuha ang matanda sa bulsa ng kanyang maluwag na pantalon, isang lumang cellphone na dikipad gas-gas na at halos burado na ang mga letra. Tinitigan ito ni Ian ng may pagtataka. Sa panahon ng mga smartphone, bihirang makakita ng ganito. Pinindot ni Don Guillermo ang isang numero. Mabilis. Kabisado. Inilagay niya ang telepono sa kanyang tainga. Ang kanyang mukha ay nagbago. Ang maamong mukha ng isang kawawang lolo ay naglaho at napalitan ng awtoridad ng isang taong sanay mag-utos. Francisco, sabi ni Don Guillermo, ang tono niya ay mababa, seryoso at puno ng diin. Sa kabilang linya, hindi naririnig ni Ian ang sagot, pero nakita niya ang bahagyang pagtango ng matanda. Nasa Bangko de Herencia ako sa Makati branch, patuloy ni Don Guillermo. Tumingin siya sa pinto ng bangko kung saan sila pinalayas. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Pumunta ka dito, isama mo ang team, at dalhin mo ang mga dokumento ng incorporation. Huminto siya sandali, at ang sumunod niyang sinabi ay nagpatindig ng balahibo ni Ian. May kaunting basura dito na kailangang linisin, ngayon na. Ibinaba niya ang telepono at ibinalik sa bulsa. Lolo, sino po yun? Tanong ni Ian nalilito. Tumingin sa kanya si Don Guillermo at sa unang pagkakataon, ngumiti ito, hindi ngiti ng pasasalamat, kundi ang ngiti ng isang taong may hawak na alas. Maghintay lang tayo, Ian. Bigyan mo ako ng 15 minuto. 15 minuto. Sa loob ng bangko, bumalik na ang normal na buhay. Si Eileen ay tumatawa, kasama ang ibang teller, nagkukwento tungkol sa baho ng matanda. Si Martin ay nasa kanyang opisina, sa itaas umiinom ng kape, kampante, na nalinis na niya ang kanyang kaharian mula sa mga dumi. Ang manager na si Richard ay abala sa pag-uutos sa janitor na mag-spray ng air freshener sa lobby. Wala silang kamalay-malay na ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang palapit sa kanilang paghuhukom. Sa labas ang init ay lalong tumitindi. Hindi mapakali si Ian. Gusto na niyang umuwi pero may kung ano sa presensya ni Don Guillermo ang nagpapapako sa kanya sa upuan. Ang matanda ay nakaupo lang ng tuwid, nakatingin sa kalsada. Hindi gumagalaw, parang isang estatwa na naghihintay. Lumipas ang 5 minuto, 10, 13. Lolo, mukhang wala naman pong darating. Magsisimula sana si Ian, pero naputo lang kanyang sasabihin. Mula sa dikalayuan narinig niya ang ugong ng mga makina. Hindi ito ang karaniwang ugong ng mga bus o daep. Ito ay ang malalim at makapangyarihang tunog ng mga makinang may mataas na kalidad. Napalingon ang mga tao sa bangketa. Huminto ang trapiko. Maging si Mang Tomas na nakatayo sa pintuan ng bangko ay napanganga. Isang convoy ng 5 itim na sasakyan ang dahan-dahang lumalapit. Sa unahan at hulihan ay mga malalaking SUV na may mga hazard lights na kumukurap. At sa gitna 3 makikintab na itim na Mercedes-Benz S-Class ang gumuguhit sa kalsada na parang mga hari ng lansangan. Ang mga bintana ay tinted, ang mga gulong ay kumikinang at ang bawat isa ay may watawat ng korporasyon sa harap. Huminto ang convoy sakto sa tapat ng Bangko de Herencia, humaharang sa driveway. Ano to, may VIP bang bulong ng isang passerby? Bumukas ang pinto ng unang SUV. 4 na lalaking nakasuot ng barong at may earpiece ang mabilis na bumaba. Ang kanilang galaw ay sabay-sabay ensayado. Tumayo sila sa paligid ng gitnang kotse, hinahawi ang mga usisero. Natulala si Ian. Tumingin siya kay Don Guillermo. Ang matanda ay dahan-dahang tumayo, pinagpag ang alikabok sa kanyang luma at kupas na pantalon. Tamang-tama, bulong ni Don Guillermo. Francisco, hindi ka pa rin nahuhuli. Ang pinto ng gitnang Mercedes-Benz ay binuksan ng isang bodyguard. Mula rito ay lumabas ang isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng napakamahal na gray suit, may dalang leather briefcase. Ang kanyang tindig ay naguhit sa kapangyarihan, isang abogado
na kayang magpabagsak ng kumpanya sa isang pirma lang. Hindi siya tumingin sa bangko. Hindi siya tumingin kay Ian. Ang kanyang mga mata ay hinanap ang matandang nakasuot ng marungis na damit. Nang makita niya si Don Guillermo, mabilis siyang lumapit. Sa harap ng gulat na si Ian at ng mga nakatinging tao, ang lalaking nakasuot ay yumuko ng malalim isang pagpupugay na ibinibigay lamang sa mga taong may pinakamataas na posisyon. Don Guillermo bati ng abogado ang boses ay puno ng respeto. Nandito na kami. Handa na ang lahat. Tumango si Don Guillermo. Tumingin siya kay Ian na nanlalaki ang mga mata. Tara na Ian, sabi ni Don Guillermo. At sa pagkakataong ito, ang boses niya ay hindi na boses ng isang api. Ito ay boses ng may-ari. Samahan mo ako. May babalikan tayo sa loob. At sa sandaling iyon, nalaman ni Ian na ang 15 minutong paghihintay ay hindi lang basta pagpapalipas ng oras. Ito ang simula ng isang revolusyon. Muling bumukas ang malaking salaming pinto ng Bangko de Herencia. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pagpasok ay hindi tahimik at lalong hindi nag-aalangan. Unang pumasok si Don Guillermo. Ang kanyang suot ay pareho pa rin ang kupas na polo, ang maruming pantalon at ang lumang bota. Subalit ang kanyang paglakad ay nagbago. Wala na ang nakayukong balikat ng isang api. Ang bawat hakbang niya ay may diin, may bigat at may angkin na awtoridad na tila siya ang nagmamay-ari ng bawat pulgada ng marmol na sahig na kanyang nilalakaran. Sa kanyang kanan ay si Attorney Francisco, ang lalaking nakasuot ng mamahaling suit at may bitbit na leather briefcase. Sa kanyang likuran ay si Ian na naguguluhan man ay pilit na sumasabay sa lakad at 2 pang assistants na may dalang makakapal na folders. Si Mang Tomas na nakatayo sa pinto ay napanganga. Automatiko siyang sumaludo kay Attorney Francisco, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Don Guillermo, tila sinusubukang intindihin kung paano naging ganito katikas ang lolo na kanina lang ay umiiyak. Sa loob ng lobby ang pagbabago ng atmosfera ay agaran. Ang mga kliyente ay tumigil sa kanilang ginagawa. Ang mga teller ay napatigil sa pagbibilang ng pera. Si Richard ang manager ang unang nakapansin sa VIP na bisita. Nang makita niya si Attorney Francisco at ang mga kasama nitong mukhang mga big-time na abogado agad na nagliwanag ang kanyang mukha. Ito ang klase ng mga kliyente na gusto ni Martin mayaman makapangyarihan. Mabilis na inayos ni Richard ang kanyang kurbata at nagmadaling lumapit isang malaking pekeng ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Hindi niya pinansin si Don Guillermo at si Ian na nasa harapan. Ang kanyang paningin ay nakapako lamang kay Attorney Francisco. Good morning, sir. Welcome to Bangko de Herencia. Bati ni Richard halos yumukod na sa sobrang pagpapakumbaba. Ako po si Richard ang branch manager. Ano pong maipaglilingkod namin sa inyo? Gusto niyo po bang dumiretso sa VIP lounge? Sa likod ng counter mabilis na nagpulbo si Eileen at inayos ang kanyang buhok. May bigating dumating. Bulong niya sa katabing teller. Siguradong milyonaryo yan. Samantala sa grand staircase muling lumabas si Martin. Narinig niya ang tungkol sa convoy ng Mercedes-Benz mula sa kanyang sekretarya. Alam niyang hindi basta-basta ang bisitang ito. Ito ang pagkakataon para ipakita ang kanyang galing. Bumaba si Martin ng mabilis ngunit may poise. Nang makita niya si Attorney Francisco, lalong lumapad ang kanyang nangiti. Ngunit nang mahagip ng kanyang paningin si Don Guillermo at si Ian na nakatayo sa tabi ng abogado, agad na nagdilim ang kanyang mukha. Richard Janan, tawag ni Martin habang papalapit. Bakit nandito na naman ang mga yan? Hindi ba sinabi ko na sayong paalisin ang mga basurang yan? Lumapit si Martin kay Attorney Francisco, inabot ang kanyang kamay para makipagkamay habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik na nakatingin kay Ian. Attorney, pasensya na po sa abala. Sabi ni Martin ang boses ay puno ng propesyonal na tono, pero may halong pangmamaliit sa mga kasama ng abogado.
Hayaan niyo pong ipatapon ko muna palabas ang mga pulubing ito. Nakakaya naman sa inyo. Security. Ilabas ang matandang yan at ang intern na yan. Akmang hahawakan ng mga security guard sina Don Guillermo at Ian nang biglang magsalita si Attorney Francisco. Huwag ninyo silang gagalawin. Ang boses ng abogado ay hindi malakas, ngunit ito ay matalim at puno ng lamig na nagpatigil sa lahat. Hindi tinanggap ni Attorney Francisco ang nakalahad na kamay ni Martin. Sa halip tiningnan niya ito nang may halong awa at dismaya. Nagtaka si Martin. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Attorney Baca, nagkakamali kayo. Ang mga taong ito ay nanggugulo lang. Yung matanda nagpapanggap na kliyente, pero wala namang pera. At yung intern sinisanti ko na dahil sa katangahan. Huminga ng malalim si Attorney Francisco. Humakbang siya paatras at tumayo sa gilid binibigyan ng daan si Don Guillermo. Mr. Martin, panimula ng abogado. Mukhang hindi tayo nagkakaintindihan. Hindi ako ang kliyente niyo. Nandito ako bilang legal counsel. Itinuro niya si Don Guillermo gamit ang isang bukas na palad, isang galaw ng pagpapakilala sa isang taong may pinakamataas na ranggo. Ang taong tinatawag mong pulubi at basura. Patuloy ni Francisco ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na lobby. Siya ay si Don Guillermo Almario, ang nagtatag ng bangkong ito, 40 taon na ang nakakaraan. Ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng gusaling ito at ang may hawak ng 70% ng shares ng buong kumpanya. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong Bangko de Herencia. Para bang hinugot ang hangin sa silid. Si Richard ay napanganga ang kanyang panga ay halos umabot sa sahig. Si Eileen na nasa likod ng counter ay nabitawan ang hawak niyang ballpen. Ang tunog ng pagbagsak nito ay parang putok ng baril sa sobrang tahimik. Si Martin ay namutla. Ang kulay ng kanyang mukha ay naging abo. Tinitigan niya si Don Guillermo, ang maruming damit ang lumang bota, ang mukhang hinamak niya kanina. At ngayon, sa ilalim ng titig ng matanda, nakita niya ang isang bagay na hindi niya napansin kanina, ang pamilyar na mga mata na nasa portrait painting sa main headquarters ng bangko. Ang mga mata ng founder. Imposible! Bulong ni Martin ang kanyang boses ay nanginginig. Pipatay na si Don Guillermo. Nagretiro na siya. Si Don Guillermo ay humakbang palapit kay Martin. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagtaas ng boses. Nagsalita siya sa tonong ginagamit ng isang ama sa isang suwail na anak. Buhay na buhay ako, Martin, sabi ni Don Guillermo. At nakita ng dalawang mata ko at naramdaman ng puso ko kung anong klaseng bangko ang pinapatakbo mo. Tumingin si Don Guillermo sa paligid kay Eileen, kay Richard at sa mga empleyadong nakayuko na ngayon sa takot. Itinayo ko ang bangkong ito para tulungan ang mga taong nagsusumikap, hindi para hamakin sila. Pagpapatuloy ng matanda. Pero ngayong araw, naramdaman ko na parang ako ang basura sa sarili kong tahanan. Napalunok si Martin. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang kanyang karera, ang kanyang reputasyon, ang kanyang buong buhay, lahat ay gumuguho sa harap niya. Binalingan ni Don Guillermo si Ian na nakatayo sa gilid. Gulat na gulat pa rin sa revelasyon. Ian, iho, halika dito. Dahan-dahang lumapit si Ian. Inakbayan siya ni Don Guillermo. Siya, sabi ni Don Guillermo nakatingin ng diretso kay Martin. Ang batang tinawag mong tanga at walang pinag-aralan. Siya lang ang may lakas ng loob na magpakita ng pagkatao sa oras na nawala ito sa inyong lahat. Humarap si Don Guillermo kay Attorney Francisco. Francisco, simulan mo na ang audit. Gusto kong makita ang lahat ng records. At ikaw, Martin, at ikaw, Richard, sumunod kayo sa conference room. Ngayon na. Walang nagawa si Martin kundi tumango. Ang kanyang kayabangan ay parang usok na naglaho. Habang naglalakad si Don Guillermo patungo sa elevator, kasama si Ian,
at ang mga abogado, ang mga empleyado ng bangko, ay nanatiling nakatayo nanginginig sa takot sa parusang alam nilang paparating na. Ang hari ay nagbalik na at ang paghuhukom ay nagsimula na. Ang elevator na nagdala sa kanila patungo sa penthouse floor ay tahimik, ngunit ang katahimikang iyon ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Para kay Martin at Richard, ang bawat segundong lumilipas habang umaakyat ang elevator ay tila isang pahirap. Ang hangin sa loob ng makipot na espasyo ay tila naging manipis na nagpapahirap sa kanilang paghinga. Sa kabilang banda, si Don Guillermo ay nakatayo ng tuwid sa gitna. Ang kanyang maruming damit ay isang matapang na kontradiksyon sa kinang ng metal at salamin sa loob ng elevator. Hindi siya tumitingin sa dalawang lalaking nanginginig sa takot sa kanyang likuran. Ang kanyang atensyon ay nasa numero ng palapag na dahan-dahang umaakyat. Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit mabigat. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa kanila ang Executive Conference Room. Ito ang pinakapagradong lugar sa buong gusali, malawak, malamig at napapalibutan ng salamin na nagpapakita ng magandang view ng Makati skyline. Sa gitna ay isang mahabang mesa na gawa sa mahogany na kayang paupuin ng 20 tao. Dumiretso si Don Guillermo sa kabisera ng mesa, ang upuan na karaniwang inuupuan ni Martin tuwing may board meeting. Naupo ang matanda, nang dahan-dahan inilagay ang kanyang mga kamay na may bahid pa ng lupa sa ibabaw ng makintab na mesa. "Maupo kayo," utos ni Don Guillermo. Ang boses niya ay mahina, halos pabulong, ngunit agad na sumunod sina Martin at Richard na parang mga robot. Naupo sila sa magkabilang gilid, hindi makatingin ng diretso sa matanda. Si Ian ay nanatiling nakatayo sa may pintuan kasama si Attorney Francisco. Pakiramdam niya ay isa siyang manonood sa isang teleserye, ngunit alam niyang totoo ang bawat sandali. Binuksan ni Attorney Francisco ang kanyang briefcase. Ang tunog ng zipper ay umaling-awngaw sa tahimik na silid. Inilabas niya ang ilang makakapal na folder at inilatag ang mga ito sa harap ni Don Guillermo. Martin, panimula ni Don Guillermo, hindi pa rin inaalis ang tingin sa mga dokumento. "Ilang taon ka na sa bangkong ito?" Napalunok si Martin. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. 15 taon na po, Don Guillermo. Nagsimula po ako bilang junior manager. 15 taon, ulit ng matanda. Tumingin siya kay Martin at sa unang pagkakataon, nakita ni Martin ang lungkot sa mga mata ng founder. Sa loob ng 15 taon, akala ko ay naiintindihan mo ang puso ng kumpanyang ito. Ang Bangko de Herencia ay hindi itinayo ng mga lalaking nakasuit at kurbata, Martin. Itinayo ito ng mga kamay na tulad nito. Itinaas ni Don Guillermo ang kanyang mga kamay, magaspang kulubot at marumi. Nung nagsisimula ako, naglalakad ako sa putikan para lang makapunta sa mga kliyente sa probinsya. Kumakain ako ng kamay. Natutulog ako sa bangketa kapag inaabutan ako ng gabi sa daan. Kwento ni Don Guillermo. Ang perang ipinasok ng mga magsasaka, mangingisda at tindera sa palengke, iyon ang pundasyon ng gusaling ito. Hindi ang pera ng mga bilyonaryo na sinasamba mo. Yumuko si Martin. Ang pawis ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang noo kahit na napakalamig ng aircon. "Pasensya na po, sir. Hindi ko po alam na kayo yan. Kung alam ko lang po." Iyan biglang tumaas ang boses ni Don Guillermo, isang matalim na kulog na nagpayanig sa silid. Hinampas niya ang mesa ng kanyang palad. "Iyan ang problema, Martin. Kung alam mong ako ito, hahalikan mo ang paa ko. Pero dahil akala mo isa lang akong mahirap na matanda, tinapakan mo ako. Ang respeto mo ay may presyo. Ang pagkatao mo ay nabibili." Humarap si Don Guillermo kay Richard na ngayon ay halos manginig na sa takot. "At ikaw, Richard, bilang manager, ang trabaho mo ay siguraduhing tama ang ginagawa ng mga tauhan mo. Pero anong ginawa mo? Kinonsinti mo si Eileen. At mas malala, pinagalitan mo pa
ang nag-iisang tao na gumawa ng tama. Tumingin si Richard kay Ian, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Sir Ian, pasensya na. Napunob lang ako ng utos. Natakot lang ako. Hindi sumagot si Ian. Nakatingin lang siya kay Richard ng may halong awa. Nakita niya kung paano kayang gawing duwag ng kapangyarihan ng isang tao. Bumuntong hininga si Don Guillermo. Sumandal siya sa kanyang upuan, tila pagod na pagod. Francisco, basahin mo ang desisyon. Tumayo si Attorney Francisco. Kumuha siya ng isang dokumento at binasa ito sa isang formal at walang emosyong tono, batay sa Executive Order No. 00. Isa na nilagdaan ngayong araw ng Chairman of the Board. Narito ang mga sumusunod na desisyon. Una, si Eileen Santos, head teller, ay tinatanggal sa serbisyo epektibo kaagad dahil sa paglabag sa Code of Ethics at gross misconduct. Napapikit si Richard. Alam niyang siya ang susunod. Pangalawa, patuloy ni Francisco. Si Richard Tan, branch manager, ay sinususpinde ng walang bayad sa loob ng 6 na buwan habang isinasagawa ang retraining at evaluation. Ang iyong pananatili sa kumpanya ay nakadepende sa resulta ng iyong pagbabago. Napahagulgol si Richard sa ginhawa at takot. Ginhawa dahil hindi siya tinanggal at takot dahil sa kahihiyan na kanyang haharapin. At panghuli, tumingin si Francisco kay Martin. Mr. Martin de Villa. Nag-angat ng tingin si Martin. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Attorney, Don Guillermo, parang awa niyo na. Ang pamilya ko, ang reputasyon ko. Ang reputasyon mo ay ikaw mismo ang sumira. Putol ni Don Guillermo. Ipinagpatuloy ni Francisco ang pagbasa. Tinatanggalan ka ng lahat ng kapangyarihan at posisyon bilang direktor. Ikaw ay sasailalim sa isang indefinite suspension habang isinasagawa ang isang komprehensibong audit sa lahat ng iyong transaksyon sa nakalipas na 5 taon. Kung may makitang irregularidad, magsasampa ang kumpanya ng kaukulang kasong kriminal. Hindi, sigaw ni Martin. Tumayo siya akmang lalapit kay Don Guillermo, ngunit agad na humarang ang 2 bodyguard na nasa pinto. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin ito. Ako ang nagpaunlad ng branch na ito. Ako ang mukha ng bangkong ito. Dati yon, madiing sabi ni Don Guillermo. Ngayon ikaw na ang mukha ng kung ano ang ayaw kong maging ang bangkong ito. Inilahad ni Attorney Francisco ang kanyang kamay sa harap ni Martin. Mr. De Villa, ang iyong ID at access card ngayon na. Nangangatal ang mga kamay ni Martin habang kinakapa ang kanyang ID. Ang ID na simbolo ng kanyang kapangyarihan, ang susi niya sa mundo ng mga mayayaman, ay dahan-dahan niyang inabot. Nang makuha ito ni Francisco, parang gumuho ang buong pagkatao ni Martin. Bumagsak siya pabalik sa upuan tulala. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Security, tawag ni Attorney Francisco. Ilabas si Mr. De Villa sa gusaling ito at siguraduhing hindi na siya makakatapak muli dito hanggat walang pahintulot. Hinawakan ng mga guwardiya si Martin sa magkabilang braso. Hindi na siya nanlaban. Habang hinihila siya palabas ng conference room, dumaan siya sa harap ni Ian. Saglit na nagtama ang kanilang paningin. Sa mga mata ni Martin, wala na ang puot at kayabangan. Tanging pagsisisi at pagkawasak ang natira. Nang sumara ang pinto, muling tumahimik ang silid. Ngunit sa pagkakataong ito, ang hangin ay mas magaan. Tila nalinis na ang lason. Humarap si Don Guillermo kay Ian. Ang mukha ng matanda ay lumambot. Ngumiti siya, isang ngiting pagod, ngunit puno ng pag-asa. Ian, tawag niya. Lumapit ka dito, umupo ka. Itinuro niya ang bakanteng upuan sa kanyang kanan, ang pwesto na dapat ay para sa pangalawang pinakamataas na opisyal. Nag-aalangan si Ian. Don Guillermo, intern lang po ako. Hindi po ako bagay dyan. Ang upuang ito, sabi ni Don Guillermo, habang hinahaplos ang sandalan ng silya
ay hindi para sa mga may titulo. Ito ay para sa mga taong may prinsipyo. At sa araw na ito, ikaw lang ang nagpakita na karapat-dapat kang maupo dito. Dahan-dahang lumapit si Ian at umupo. Mula sa malaking bintana, sa kanyang likuran ang sinag ng araw sa hapon ay pumasok tumatama sa mesa at nagbibigay ng bagong liwanag sa silid. Ang paghuhukom ay tapos na. Ngayon naman ay ang panahon ng paghilom at pagbabago. Bumukas ang pinto ng elevator sa ground floor. Kung kanina ay mabigat at puno ng tensyon ng hangin, ngayon ay may kakaibang katahimikan ang bumalot sa lobby ng Bangko de Herencia. Nauna nang lumabas ang mga security guard, hinahawi ang daan. Sumunod si Attorney Francisco Bitbit ang kanyang briefcase na naglalaman ng mga bagong kautusan. At sa huli naglakad si Don Guillermo kasabay si Ian. Ang eksena ay tila isang panaginip para sa mga empleyado na naiwan sa baba. Nakita nila si Don Guillermo, ang matandang kanina lang, ay pinagtawanan at pinalayas ngayon ay naglalakad ng may dignidad, habang ang kanilang mga boss ay wala na o nakayuko sa kahihiyan. Si Richard na sumunod sa kanila, pababa ay nakatayo sa isang gilid na mumutla at hindi makatingin sa mga mata ng kanyang mga tauhan. Wala na si Martin, wala na rin si Eileen na kanina lang ay umiiyak habang inaabot ang kanyang termination letter sa HR. Tumigil si Don Guillermo sa gitna ng lobby sa mismong lugar kung saan siya niyakap ni Ian kanina. Tumingin siya sa paligid. Ang mga teller loan officers at guards ay nakahilera naghihintay ng parusa, takot ang mababakas sa kanilang mga mukha. Magsilapit kayong lahat, utos ni Don Guillermo. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit umabot ito sa bawat sulok ng silid. Dahan-dahang lumapit ang mga empleyado, bumubuo ng isang kalahating bilog sa harap ng matanda. Si Ian ay akmang aatras upang humalo sa mga empleyado, ngunit pinigilan siya ni Don Guillermo. Hinawakan siya ng matanda sa balikat at pinanatili sa kanyang tabi. "Huwag kang aalis dyan, iho," bulong ng matanda. "Dito ang pwesto mo." Humarap si Don Guillermo sa mga tao. "Sa loob ng maraming taon, ipinagmalaki ko ang bangkong ito." Panimula niya, "Akala ko nakabuo ako ng isang institusyon na tumutulong sa kapwa. Pero ngayong araw napatunayan kong nagkamali ako. Nakabuo ako ng isang palasyo ng mga mapagmataas." Yumuko ang karamihan sa mga empleyado. Ang ilan ay napaluha sa hiya. Nakita niyo ang matandang ito. Itinuro ni Don Guillermo ang kanyang sarili, ang kanyang maruming damit. "Hinudgahan niyo ako dahil sa suot ko. Pinagtawanan niyo ako dahil sa itsura ko. Nakalimutan niyo ang pinakamahalagang aral sa serbisyo. Ang bawat tao na pumapasok sa pintong iyon ay may kwento, may pangangailangan at may karapatang tratuhin ng may respeto." Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang tingin kay Ian. Hinawakan niya ang braso ng binata at itinaas ito ng bahagya na parang ipinapakilala ang isang kampiyon. "Pero sa gitna ng inyong tawanan at pangungutya, may isang tao na nanatiling tao." Sabi ni Don Guillermo, ang kanyang boses ay nabasag ng kaunti dahil sa emosyon. Si Ian, isang intern, isang binata na walang kapangyarihan, walang titulo, at nanganganib na mawalan ng trabaho. Pero siya lang ang may lakas ng loob na lumapit sa akin nung ako'y umiiyak. Naramdaman ni Ian ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Tumingin siya sa mga kasamahan niya. Wala na ang pangmamaliit sa mga mata nila. Nakita niya ang paghanga, pagsisisi at respeto. Nakita niya si Mang Tomas sa gilid sumasaludo nang may ngiti at luha sa mga mata. "Ian," hinarap siya ni Don Guillermo. "Gusto kong humingi ng tawad sa iyo." Natigilan si Ian. "Pipo, Don Guillermo, hindi niyo po kailangan putol ng matanda. Humingi ako ng tawad dahil sa loob ng bangko ko pinaramdam sa iyo na mali ang maging mabuti. Pinaramdam sa iyo na ang pagtulong ay isang kahinaan. Bilang may-ari, responsibilidad ko ang kultura ng kumpanyang ito.
kaya patawarin mo ako. Umiling si Ian, tumutulo na ang luha. Wala po yon, sir. Ang mahalaga po, ayos na kayo. Ngumiti si Don Guillermo, isang nangiting puno ng init ng isang lolo. Mabuti ang puso mo, anak. At ang mga taong may mabuting puso ay kailangan natin sa mundong ito. Sininyasan ni Don Guillermo si Attorney Francisco. Lumapit ang abogado na may dalang isang folder. Iyan, sabi ni Don Guillermo, narinig ko ang usapan niyo ng kapatid mo kanina sa telepono bago mangyari ang lahat ng ito. Alam ko ang tungkol sa nanay mo. Nanlaki ang mga mata ni Ian. Paano po? May mga tenga ako sa paligid kindat ng matanda. At nalaman ko rin na kaya ka nagtitiis dito ay para sa gamot niya. Kinuha ni Don Guillermo ang folder mula kay Francisco at iniabot ito kay Ian. Simula sa araw na ito, hindi ka na intern. Deklarasyon ni Don Guillermo. Kinabahan si Ian. Tatanggalin ba siya? Pero nang buksan niya ang folder, halos himatayin siya sa kanyang nabasa. Iyan ay isang kontrata. Paliwanag ni Don Guillermo. Gusto kitang kunin bilang aking personal executive assistant. Ikaw ang magiging mata at tenga ko dito sa branch na ito habang inaayos natin ang sistema. Gusto kong turuan ka, hubugin ka, para balang araw ikaw naman ang mamuno. Hindi makapagsalita si Ian. Ang sahod na nakalagay sa kontrata ay higit pa sa inaasahan niya. Sapat na sapat para mabuhay sila ng marangya. At hindi lang yan, dagdag ni Don Guillermo. Sagot na ng Banco de Herencia Foundation ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng nanay mo. Ililipat natin siya sa pinakamagandang ospital sa Makati ngayong hapon din. Ang kapatid mo naman ay bibigyan natin ng scholarship para makapagtapos siya ng pag-aaral. Bumagsak ang folder mula sa mga kamay ni Ian. Napaupo siya sa sahig, hindi dahil sa hina, kundi dahil sa sobrang pasasalamat. Ang bigat na dinadala niya sa loob ng maraming buwan, ang takot na mawala ang kanyang ina, ang hirap ng buhay ay biglang nawala. Sir, Don Guillermo, humagulgol si Ian. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Sobra-sobra po ito. Lumuhod si Don Guillermo. Sa harap ni Ian hindi alintana ang kanyang masakit na tuhod o ang dumi sa sahig. Hinawakan niya ang mukha ng binata. Ako ang dapat magpasalamat, Ian. Malambing na sabi ng matanda. Dahil sa yakap mo kanina, ipinaalala mo sa akin kung bakit ko ito ginagawa. Ibinik mo ang dignidad ko. At ang dignidad, iho, ay walang katumbas na presyo. Inalalayan ni Don Guillermo si Ian na tumayo. Humarap sila muli sa mga empleyado. Magsilbi itong aral sa inyong lahat. Sabi ni Don Guillermo, ang boses ay matatag. Dito sa Banco de Herencia ang sukatan ng tagumpay ay hindi ang laman ng bulsa, kundi ang laman ng puso. Bumalik na kayo sa trabaho. At sa susunod na may pumasok sa pintong iyan, siguraduhin yung tao ang sasalubong sa kanila, hindi makina. Nagsimulang magpalakpakan ng mga tao. Una ay mahina, galing kay Mang Tomas, tapos ay sumunod ang iba, hanggang sa ang buong lobby ay napuno ng palakpakan, hindi para sa pera, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa tagumpay ng kabutihan. Tumayo si Ian sa tabi ng matanda, pinunasan ang kanyang mga luha, at huminga ng malalim. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya dayuhan sa lugar na yon. Naramdaman niyang siya ay nasa tahanan. Lumipas ang 1 linggo mula noong araw ng paghuhukom, gaya ng tawag ngayon ng mga empleyado sa pangyayaring iyon. Ang Banco de Herencia ay pareho pa rin ang itsura sa labas, makintab matayog at puno ng prestigyo. Ngunit sa loob, parang isang bagong hangin ang umiihip sa bawat sulok ng gusali. Nakaupo si Ian sa kanyang bagong opisina. Hindi ito kasing laki ng kay Martin, ngunit mayroon itong sariling dignidad. Suot niya ngayon ang isang maayos na suit na ipinasadya pa ni Don Guillermo para sa kanya. Sa kanyang mesa,
May isang simpleng nameplate, Ian de la Cruz, Executive Assistant to the Chairman. Tinitigan niya ito, hindi pa rin makapaniwala. Isang linggo lang ang nakalipas, nag-aalala siya kung paano pagkakasyahin ang natitira niyang pera para sa pamasahe. Ngayon, hawak na niya ang susi sa pagbabago ng sistema ng bangko. Bumukas ang pinto at pumasok si Don Guillermo. Sa pagkakataong ito, hindi na suot ng matanda ang kanyang gusgusing damit. Nakasuot siya ng simpleng barong malinis at kagalang-galang, ngunit ang kanyang nangiti ay nanatiling mapagkumbaba tulad ng dati. Malalim ang iniisip mo, iho. Bati ni Don Guillermo habang umuupo sa silyang nasa tapat ng mesa ni Ian. Naninibago lang po ako, Don Guillermo. Aminin ni Ian, parang panaginip pa rin ang lahat. Sumandal si Don Guillermo at tumingin sa labas ng bintana. Alam mo ba kung bakit ko ginawa ang pagpapanggap na yon, Ian? Umiling si Ian. Dahil ang pera ay parang tubig alat. Seryosong sabi ng matanda. Habang iniinom mo, lalo kang nauuhaw. Nakita ko kung paano nilamon ng uhaw na yan si Martin at si Eileen. Nakalimutan nila na ang tunay na yaman ay wala sa vault ng bangko. Ang tunay na yaman ay yung kaya mong matulog sa gabi ng mahimbing dahil alam mong wala kang tinapakang tao. Tumingin siya kay Ian ng diretso sa mata. Pinili kita hindi dahil matalino ka o magaling kundi dahil buo ang puso mo. Ang skills pwedeng ituro, ang kabutihan hindi. Tumango si Ian, isinasa puso ang bawat salita. Ito ang unang leksyon ng kanyang bagong buhay. Paglabas nila ng opisina, naglakad sila sa main floor. Iba na ang atmosphere. Wala na ang nakabibinging katahimikan ng takot. Ang mga teller ay ngumingiti na hindi yung pilit na ngiti para sa mga mayayaman, kundi totoong nangiti. Napansin ni Ian ang isang matandang babae na naglalakad ng mabagal papunta sa counter. Dati iiwasan ito ng mga teller. Pero ngayon, nakita niya ang bagong head teller na tumayo agad at lumabas ng counter para alalayan ng lola paupo. Magandang umaga po, Nay. Dito na po kayo, ako na po ang mag-aasikaso sa inyo. Malambing na sabi ng teller. Nagkatinginan sina Ian at Don Guillermo. Isang tango lang ang ibinigay ng matanda, ngunit sapat na yon para maramdaman ni Ian ang tagumpay. Si Richard na ngayon ay nasa ilalim ng probationary status ay abala sa pag-aasikaso ng mga kliyente sa lobby. Wala na ang kanyang kayabangan. Nang makita niya si Ian, tumigil siya sandali at tumango bilang pagpupugay, isang tanda ng respeto na hindi niya kayang ibigay noon. Siya nga pala Ian, sabi ni Don Guillermo habang papunta sila sa exit. Dumaan ka muna sa ospital. Bago tayo tumuloy sa meeting, may gusto akong ipabigay sa nanay mo. Nang hapon ding iyon, nagmadaling pumunta si Ian sa St. Luke's Medical Center. Salamat sa tulong ng foundation na ilipat na ang kanyang ina sa isang private suite. Ang mga doktor na tumitingin sa kanya ay ang pinakamagagaling sa bansa. Pagpasok ni Ian sa kwarto, nakita niya si Aya na nakaupo sa tabi ng kama, nagbabalat ng mansanas. Ang kanyang ina, bagamat payat pa rin, ay may kulay na ang pisngi at nakaupo ng maayos. Kuya! Masayang bati ni Aya. Lumapit si Ian at humalik sa noo ng kanyang ina. Nay, kamusta na po ang pakiramdam niyo? Mabuti na, anak. Pakiramdam ko ay lumakas ako bigla. Sagot ng kanyang ina, ang boses ay puno ng sigla na matagal nang hindi naririnig ni Ian. Heto nga pala, may nagpadala kanina. Galing daw sa boss mo. Itinuro ng kanyang ina ang isang malaking vase ng mga sariwang bulaklak sa mesa, mga puting liryo at asul na hydrangea. Sa gitna nito ay may isang maliit na card. Kinuha ito ni Ian at binasa. Ang sulat kamay ay pamilyar, mga letrang medyo nanginginig, ngunit may diin. Para sa isang natatanging ina, salamat sa pagpapalaki ng isang mabuting anak. Ang mundo ay nangangailangan ng marami pang katulad ni Ian. Huwag kayong mag-alala, sagot na namin siya gaya ng pagsagot niya sa amin
nung kami ay nangangailangan. Guillermo Almario. Hindi napigilan ni Ian ang pagtulo ng kanyang luha. Sa loob ng maraming taon, nakita niya kung paano nagsakripisyo ang kanyang ina, kung paano ito nagtrabaho para lang mapag-aral siya. Madalas iniisip ni Ian kung sapat ba ang naibalik niya. Ang card na yon ay hindi lang pasasalamat kay Ian. Ito ay pagpupugay sa kanyang ina. Napakabait ng boss mo, Ian. Maluhaluhang sabi ng kanyang ina habang hinahawakan ang kamay niya. Ang sabi ko sa'yo, di ba huwag kang mapapagod gumawa ng mabuti, may kapalit din yan. Niyakap ni Ian ang kanyang ina at kapatid. Sa loob ng malamig na kwarto ng ospital, naramdaman niya ang init ng pagmamahal na naging sandigan niya sa lahat ng pagsubok. Kinagabihan, bago umuwi dumaan muli si Ian sa bangko. Sarado na ito. Siya na lang at ang mga gwardiya ang natitira. Tumayo siya sa harap ng malaking salaming pinto kung saan nagsimula ang lahat. Tumingin siya sa labas, sa abalang kalsada ng Makati. Ang mga ilaw ng sasakyan ay parang mga alitap-tap sa dilim. Naalala niya ang pakiramdam ng yakap na iyon, ang panginginig ng katawan ni Don Guillermo, ang amoy ng pawis at lupa, ang bigat ng isang taong pasan ng mundo. Natawa siya ng mahina. Sino ang mag-aakala na ang isang yakap ay nagkakahalaga ng higit pa sa lahat ng pera sa vault ng bangkong ito? Si Martin ay nawala dahil inakala niyang ang kapangyarihan ay nasa pananakot. Si Eileen ay natanggal dahil inakala niyang ang halaga ng tao ay nasa suot na damit. Pero si Ian ay nanatili. At hindi lang siya nanatili, siya ay umangat. Inayos niya ang kanyang coat at huminga ng malalim. Bukas marami pa silang gagawin. Marami pang sistema ang aayusin. Marami pang tao ang tutulungan. Pero handa na siya. Dahil natutunan na niya ang pinakamahalagang batas sa bangko ng buhay. Ang kabutihan ay isang puhunan na hinding-hindi malulugi. Lumabas si Ian ng pinto, sinalubong ang malamig na hangin ng gabi nang may ngiti sa kanyang mga labi at pag-asa sa kanyang puso. 2 linggo na ang nakalipas mula nang maupo si Ian sa kanyang bagong opisina, ngunit ang pakiramdam ng tagumpay ay matagal nang napalitan ng bigat ng responsibilidad. Ang fairy tale ay tapos na. Nagsimula na ang realidad. Ang opisina ay tahimik, ngunit para kay Ian ang katahimikang ito ay mapanlin lang. Sa labas ng kanyang pinto, alam niyang maraming empleyado pa rin ang nagdududa. Para sa mga veterano ng bangko, siya ay isa lamang maswerteng bata na napiling paborito ng may-ari. Sir Ian, tawag ng isang malamig na boses. Pumasok si Mr. Solis, ang chief accountant. Siya ay isa sa mga natitirang old guard mga tao na tapat kay Martin noon. Hindi siya natanggal dahil wala siyang direktang kinalaman sa insidente sa lobby, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak tuwing tumitingin kay Ian. Kailangan ko ng pirma niyo dito. Sabi ni Solis, inilapag ang isang makapal na folder sa mesa ni Ian ng padabog. Approval para sa release ng pondo sa Diamond Tower Project. Minamadali na ito ng kliyente. Kinuha ni Ian ang folder. Ang mga numero ay nakakahilo. Milyon-milyong piso. Mr. Solis, hindi ko pa nababasa ang feasibility study nito. Ang bilin ni Don Guillermo, lahat ng transaksyon na iniwan ni Martin ay dapat dumaan sa masusing review. Napangisi si Solis. Sir Ian, no offense, pero intern ka lang nung 1 buwan. Maiintindihan mo ba talaga ang complex financing structure na, yan Don Guillermo? Trust you, sure. Pero ang negosyo ay hindi nadadaan sa yakap at awa. Kung hindi mo pipirmahan yan ngayon, magmumulta tayo ng malaki sa delay. Ikaw ba ang magbabayad? Naramdaman ni Ian ang pamamawis ng kanyang kamay. Ito ang imposter syndrome na umatake sa kanya gabi-gabi. Tama ba ako? Kaya ko ba to? Baka sisirain ko lang ang tiwala ni Don Guillermo. Iwan mo muna dito, Mr. Solis. Pag-aaralan ko. Matatag na sagot ni Ian kahit na ang loob niya ay nanginginig. Bahala ka.
Sagot ni Solis, tinalikuran siya ng walang paggalang. Kapag nagalit ang kliyente sa'yo ang sisi. Nang makalabas si Solis, mabilis na binuklat ni Ian ang folder. Sinubukan niyang intindihin ang mga jargon, pero sumasakit ang ulo niya. Gusto niyang tawagan si Don Guillermo, pero nasa ibang bansa ito para sa medical check-up. Siya ang in charge. Anong gagawin mo, Ian? Tanong niya sa sarili. Pipirma ka ba para hindi mapahiya? O magmamatigas ka, kahit mukha kang tanga? Inabot niya ang gabi sa opisina. Ang janitor na lang ang kasama niya sa floor. Habang sinusuri ang mga dokumento, may napansin siyang kakaiba. Hindi sa mga complex computations, kundi sa mga petsa. Ang approval ng loan ay may petsa na isang araw bago ang insidente sa lobby. Pero ang collateral, ang lupang isinangla, ay may annotation na expired na ang titulo. Bakit aaprubahan ni Martin ang isang loan na may expired na collateral? Kinuha ni Ian ang telepono at tinawagan ang numero ng Registry of Deeds gamit ang contact na ibinigay ni Attorney Francisco. Hello, pasensya na sa abala. Oo, ako si Ian mula sa Bangko de Herencia. Pwede bang pa-double check ang status ng lupa sa ilalim ng Diamond Tower? Ang sagot sa kabilang linya ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Ian. Ang lupa ay hindi pag-aari ng kliyente. Ito ay pag-aari ng isang shell company na nakapangalan sa bayaw ni Martin. Ito ay isang patibong. Isang golden parachute. Bago umalis si Martin, nag-set up siya ng isang deal para makakuha ng huling malaking pera mula sa bangko at iniwan ang papeles para pirmahan ng kung sino mang papalit sa kanya. Kung pipirmahan ito ni Ian, siya ang makakasuhan ng fraud at si Martin ay tatawa habang papunta sa bangko. Napaupo si Ian. Ang bigat ng korona ay halos dumurog sa kanya. Si Mr. Solis ay kasabwat o sadyang bulag. Si Ian ay nag-iisa sa gitna ng mga pating. Kinabukasan ang opisina ni Ian ay naging isang arena. Dumating ang kliyente ng Diamond Tower Project, isang lalaking mukhang maton na nakasuot ng mamahaling suit kasama si Mr. Solis. Nasaan ang pirma? Sigaw ng kliyente, hinampas ang mesa ni Ian. Sabi ni Solis, pinatatagal mo daw ang proseso. Alam mo bang kilala ko ang mga politiko sa Makati? Pwede kitang ipatanggal sa pwesto mo bago ka pa mananghalian. Nakatayo si Mr. Solis sa gilid, may ngiting tagumpay sa kanyang mga labi. Sir Ian, sabi ko naman sa'yo. Just sign the paper. Standard procedure lang yan. Nararamdaman ni Ian ang panginginig ng kanyang tuhod. Ito ang mundo ni Martin. Mundo ng pananakot ng koneksyon ng sigawan. Wala siyang MBA degree. Wala siyang 15 years experience. Pero mayroon siyang isang bagay na wala sila. Huminga ng malalim si Ian. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi siya sumigaw pabalik. Sa halip, tiningnan niya ang kliyente ng diretso sa mata gamit ang parehong titig na ibinigay niya kay Richard nung ipinagtanggol niya si Don Guillermo. Hindi ko pipirmahan yan, sabi ni Ian ng mahinahon. Anong sabi mo? Hamon ng kliyente. Dahil alam ko kung kanino nakapangalan ang lupa. Sagot ni Ian. Inilabas niya ang printout galing sa Registry of Deeds. Ang lupa ay pag-aari ng Golden Horizon Realty at ang Golden Horizon ay pag-aari ng bayaw ni Martin de Villa. Namutla ang kliyente. Nawala ang nangiti ni Mr. Solis. Ito ay isang fraudulent loan. Patuloy ni Ian, ang boses niya ay lumalakas habang humuhugot ng lakas sa katotohanan. Ginamit niyo si Martin para nakawin ang pera ng bangkong ito. At Mr. Solis, bilang chief accountant, dapat alam mo ito. Ang pagpilit mo sa akin na pumirma ay nangangahulugang kasabwat ka o incompetent ka. Alin sa dalawa? Natigilan ang silid. Ang kapangyarihan ay lumipat. Hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa katotohanan. Tatawag ako ng pulis. Sabi ni Ian, inaabot ang telepono. At tatawagan ko rin si Attorney Francisco para simulan ang kaso laban sa inyo. Teka. Nagmakaawa ang kliyente na wala ang tapang. Wala akong alam dyan. Si Martin ang nag-ayos ng lahat. Huwag mo akong idamay.
Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Don Guillermo. Hindi siya nasa ibang bansa. Nakatayo siya doon, nakasuot ng simpleng damit may dalang tungkod. Sa likod niya ay mga pulis. "Di Don Guillermo," gulat na sabi ni Solis. "Narinig ko ang lahat." Sabi ni Don Guillermo. Tumingin siya kay Solis. "You're fired, Solis, at humanda ka sa kaso." Binalingan ng mga pulis ang kliyente at si Solis inaanyayahan silang lumabas para magpaliwanag sa presinto. Nang matapos ang gulo na iwan sina Ian at Don Guillermo sa tahimik na opisina, napaupo si Ian nanginginig ang mga kamay. "Akala ko po nasa abroad kayo. Akala ko mag-isa lang ako." Lumapit si Don Guillermo at inabutan si Ian ng isang basong tubig. "Ang flight ko ay mamayang gabi pa." Ngiti ng matanda. "Alam ko ang tungkol sa loan na, yan Ian. Alam kong patibong yan ni Martin." "Alam niyo po?" Gulat na tanong ni Ian. "Bakit hindi niyo sinabi sa akin muntik na akong pumirma?" "Hindi ka pumirma." Pagtatama ni Don Guillermo. "At iyon ang punto. Ito ang huling pagsubok, Ian." Naupo ang matanda sa tapat niya. Madaling maging mabait kapag wala kang kapangyarihan. Pero kapag may kapangyarihan ka na at may mga taong nananakot o nambubuyo sa'yo, doon nasusubok ang tunay mong karakter. Gusto kong malaman kung ang Ian na yumakap sa akin sa lobby ay siya ring Ian na kayang protektahan ng bangkong ito kahit walang nakatingin. Tinapik ni Don Guillermo ang balikat ni Ian. "At ngayon, napatunayan mo na. Hindi mo kailangan maging banker na may MBA para malaman ang tama at mali. Ang expertise matututunan mo yan. Pero ang integrity, iyan ang pundasyon na hindi matitinag." Tumayo si Ian na wala na ang imposter syndrome. Alam niyang marami pa siyang hindi alam, pero alam din niyang hindi siya magpapatalo sa takot. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa skyline ng Makati. Ang mundo ay malawak at minsan ay madilim, pero hanggat hawak niya ang kanyang prinsipyo, hinding-hindi siya maliligaw. "Salamat po, Don Guillermo," sabi ni Ian. "Handa na po akong magtrabaho ng totoo." "Mabuti," sagot ng matanda habang naglalakad palabas. "Simulan mo na sa paghahanap ng bagong chief accountant. At Ian, ay enjoy mo ang view. Pinaghirapan mo yan." Ngumiti si Ian. Ang yakap ng dignidad ay nagdala sa kanya dito at ang paninindigan sa katotohanan ang magpapanatili sa kanya.